Magandang umaga sa inyong lahat or good morning to all of you. So ngayon, nakabili na ako ng oil. So it's already 6 months old itong Rusiflex namin. Pero yung odometer niya is pang 3,000 kilometers pa lang ang natatakbo. So ngayon, because it's already 3,000 kilometers, mga pangatlo na itong change oil ng aming Rusiflex. So far, wala pa akong na-encounter na problema, although ito lang dito sa bandang may plastic to sa speedometer, mag-gas-gas, seed light, dalawa, gas-gas. Then, yun ang mga minor issue. Then, another issue na natagpuan ko is yung rear brake, hindi masyadong kumapit. So, pero anyway, ma-fix man yun. So far, wala pa kaming problema na encounter. So, ngayon, i-change oil namin itong Rusiflex namin. So, maghanda tayo ng kagamitan para sa pag-change oil. So, una, kailangan natin itong walis. So, magwalis muna tayo para malinis yung paligid bago tayo magsimulang mag-change oil. So since nalinisan na natin, kailangan natin itong karton kasi hihiga ako doon sa baba, so mahugawan taani. So kailangan natin ng karton. Then of course, mura taanig advertisement ng hulog akong tools. So gamit natin ang engine oil, pero hindi ito ang gagamitin sa isa itong motorsiklo. So we have here the 800 ml. So magsimula na tayo change oil. So una, buksan natin muna itong kung saan lalagay ang oil para may breather, so ma-drain lahat yung oil. So hanigan natin ng pliers, haligan natin ng basahan o trapo para dili magaras ang ang plastic. So hindi muna natin tagalin, luagan lang. Tapos siyempre hihiga ako, kailangan ko ng unan. Ito yung lalagyan natin ng used oil. Kasi kaya ako higa, hindi ko makita yung bolt kung saan yung drain plug dito na banda. Hanapin ko pa yon. So ito, nakita ko na. So ihanda natin itong saluran sa tungod. Then magsimula na tayong magbukas. So sobrang tigas. Kailangan tayo ng reinforcement na pangtanggal. Okay. Yan, nadala na. So, dahan-dahan natin tanggalin itong takip, yung bolt. So, mag-ingat tayo kasi may washer. Nangyari na sa akin, pag tanggal ko nito, yung washer na laglag, pag sira ko o balik, hindi na sali yung washer. Kaya nagtaka ako bakit masyadong mahigpit. So, nagka-problema pala doon sa washer. So, yan ang oil. So, init. Tapos, kailangan natin magtrapo. So, ang dali lang. So, ayan, na-drain na kaagad. Tapos, tanggalin natin itong yung takip para doon ilagay yung oil. So, after this, mag-change oil ako nito, is yung gear oil po na naman. Ligid may nakita sa mga kapit. So, basta dili makita ang drain plug, pasensya na po. So, ito yung lalagyan ng oil. So, kailangan punasan ito na malinis. So, sobrang linis. Yan. So, ito yung lagayan ng langis. Tapos, itong natin, oil na ginamit. So, may kasama na ito na ito ang laman sa niya. Klaro.
So itong laman sa box. Tapos itong oil. So mapapansin mo dito may ano yung para makita. Klaro ni mga original. Yan. So may sulat na instruction sa ilalim. So sabi nila doon daw makikita yung original. Tapos before natin ibuhos dyan, shake. So after natapos natin mag-shake, itong malaking na panel ang ginamit ko. Yan. Daghang lamok dire. So this is only 800. So iubos ko itong lahat. Ihuwad na nato ang oil. So ubusin natin hanggang sa huling patak. Sayang eh. Kung pwede pa may hugaw na dala. Kung pwede pa pigaon natin. Wala na. Tapos pupunasan natin dito. Diyan ilagay ang taklob. So hindi na kailangan mag-testing kung napuno ba or hindi kasi it's 800 ram gining sulod aning 125 na lagyan ang basahan, higpitan na. So ngayon, gear oil naman ang papalitan natin. So since gamay lang ang gear oil nito, so maliit lang po din itong sulanan. So same pa rin, tanggalin itong kung saan ilalagay yung oil. Yan. Para may breather, makasingaw yung ano. So labas lahat ng oil. Itabi mo natin. Tapos gamitan natin ng anong sukat nito? 10 back range. So back range tawag nila ito kasi sirado. Yung open range, yung open lang. So hindi back. So ito na ang kwan. Yung dati dito tinanggal ko mali. Ito pala yung drain plug. Yan. Yan. So counterclockwise. Tapos ihanda ang saluran. Yan. So yung oil napaka clear pa. So maybe next time ang gawin ko nito is ano na lang paabutin ko ng 3,000 kilometers or else kasi tignan nyo yung ano, pakita ko sa inyo mamaya yung gear oil. Pwede pa gamitin ulit pero na tangtang naman. So we need to replace na lang. Tapos nakapalit po ani. Oh, yeah, guwapo god o guwapo kay sulod lang, di ba? So una yung previous is that is Yamaha. Then pagpunta ko doon sa gas station ng Shell, sabi nila may package man. So ito na lang binili ko. So hayaan natin muna mag-drain. So ang tanong dito, hindi nakalagay dito, supposed to be dito ilalagay yung oil dito, may naka-engrave sana nga ilan 80 ml, 90 ml o 120 ml o 100 ml. So yun ang problema sa ano, hindi nila linagyan ng marker. Lahat, pati dito doon sa engine, hindi nila linagyan kung ilan talagang engine oil ang ilagay. So depende na lang sa may-ari ng motorsiklo kung ilang ilalagay nila. Basta normally sa mga 125cc 800, yung mga 200R, mga 1 liter yata, yung 1 liter yung 200R. Yun, paakyat na yung mga 1000cc, mga 4 liters, 3 liters ba yun. So sa akin lang, hindi ko alam yung totoo, yung narinig ko lang sa iba. So pause muna tayo para pag patuloon sana. Sige. So yun ang itsura ng ano gear oil na tinanggal na po. So pwede pa, hindi pa nadumihan.
So, sira na natin. Alisin natin yan. Tapos punasan natin ng malinis na malinis. Tapos, balik na to rin taklob. O taklob, yung bolt, yung drain plug ng gear oil. So, ganito lang kasimple yung paggawa or pag-change oil, pagpalit ng gear oil. Yung paghigpit dito, tama-tama lang, katamtaman lang. So, wag niyo masyadong higpitan. I-check to, i-check time to time. Baka lumuwag kasi yung pagtanggal ko ganyan, sobrang luwag na. Sa vibration siguro ng engine. Ngayon, ito, so according to them, putlon, guntingon dito sa tip. Yan. So, naputol ko na, tapos, ay bangag. So, ato pa padakag putol, para dako og bangag. Yan. Parehara po kadaka ang bangag, wa dito ulin. So, dito, ilagay na natin ang oil. So, piga na piga hanggang sa maubos. So, itong laman nitong pack is 120. Pero hindi natin maiwasan na hindi maubos talaga kasi may naiwan pa sa loob yung naningdikit sa gilid. So, hindi na perfect nga 120 yung nalagay. List na siguro mga may point na siya yung hindi masama. Kasi pag ibumba mo, may lumabas pa oh. So, ganito lang kasimple. Ang problema ko lang sa scooter is yung pagtanggal sa gulong, kailangan patanggalin yung muffler. Tapos, hindi ko agad makalinis dito. So, if compare sa akin lang no, kasi nakatry na ako yung mga ibang motorsiklo, mostly two-stroke motorcycle. So, if i-compare kung ako ang papipilion, I prefer to use the motorcycle with clutch. Kasi, ikaw ang mamimili kung anong gear ang gagamitin mo compared to this one. So, wala na kaming choice kasi yun naman ang makaya namin sa bulsa, sa anak ko, sa kaasawa ko. Kasi ang bumili dito, sila yung kumbuya ba, gakuan bitaw, kanang ga-sharing of kuan ba. Kasi hindi man ako makabili, wala man ko'y kwarta. So, siguro ako mo gamit ang ilang motor. Yan, nahigpitan ko na. So, tapos na tayo sa pag-change oil ng engine, tapos pagpalit ng gear oil. So, itong natira, itabi ko ito kasi gamitin ito sa smash para sa kadina. So, tapos na lahat. Iligpit natin yung mga gamit, yung mga kalat, hipuson, para mag-change oil naman ako sa sunod na motorsiklo, yung Suzuki Smash. So, gagawin ko, paandarin natin kung okay ba. So, iba talaga yung tunog pag bagong change oil yung motorsiklo compared to yung hindi ma-change oil. So, ngayon, smooth na smooth ang andar niya, although yung body niya is grabe yung vibration nitong yung flex. Aywan ko lang sa ibang scooter kung ganito ba. Pag mag-upo ako dito, parang 200cc yung niya, vibration kasi sa ilalim yung engine eh. So parang tinutusok ka ng 200cc na motorsiklo, yung 200R. So for this morning, ito lang masashare ko. Follow next with may naman, di yung sa akin, sa asawa ko, yung Smash, gagamit lang ako dyan. So yun ang susunod ko pero hindi ko na may video. So again, for our Rosiplex, wala pa rin problema as of now. It's already 3,000 kilometers ang natakbo within 6 months na. So, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice noon ahead of you. Bye-bye.